Father Jason Hubilla Laguerta, PhD. Parang nakakatakot naman po kayo kasi seryoso lahat ng mukha ninyo at gustong-gusto nyo na Pwede po ba? Pwede po bang simulan natin ang ating recollection sa isang panalangin? Manatili lang po kayong nakaupo. Damhin natin ang presensya ng Panginoon ngayong hapong ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tayo po ay sama-sama na dumulog sa Kanya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagpapasalamat po kami at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa hapong ito na kami ay inyong tinipon. Kayo po ang pinagmumulan ng buhay. Kayo ang pinagmumulan ng aming kalusugan, ang aming lakas, talino at kakayanan. Pinagpapasalamat po namin, Panginoon, ang panahong ito na ibinigay niyo sa amin. Hindi po lahat gumising sa araw na ito, pero binigyan niyo kami ng pagkakataon na makabangon, makagawa ng mga gawain sa bahay, magampanan ang aming mga tungkulin, makapunta dito sa recollection. Ang araw na ito at ang lahat ng mga araw ng aming buhay, Panginoon, ay inyong biyayang bigay. Kaya kami lubos na nagpapasalamat. Salamat din po sa biyaya ng pamilya at pamayanan. Ang aming buhay ay mas lalong naging makabuluhan at mas lalong nagiging masaya sapagkat meron kaming mga kasama sa paglalakbay. Salamat po sa pamilya. Hindi man maayos o perpekto ang lahat, pero pinagpapasalamat namin na pinagkaloob niyo sa amin ang mga taong makakalakbay namin sa buhay. Salamat sa biyaya ng simbahan, sa biyaya ng parokya. Nakakakita kami ng mga kamanlilingkod, kamanlalakbay, na hindi kami nag-iisa sa pagtugon sa misyon na iniaatang mo sa aming mga balikat. In a special way, itong recollection na ito, Panginoon, ay isang pag-aalala namin din sa aming parish priest na si Father Luciano. Pinaghahandaan namin sana ang kanyang silver anniversary ngayong nalalapit na April. Siya ay kasama din namin ngayong hapong ito sa aming paghahanda para sa kapistahan ng pagkabuhay, sa aming paghahanda para sa kapistahan ng iyong banal na awa. Kaya yung recollection ito, Panginoon, ay isang panalangin din namin para sa Kanya. Pagbuksan mo siya sa iyong kaharian, patawarin kung meron man siyang mga kahinaan, at bigyan niyo po siya ng buhay na walang hanggan at kapayapaan. Ipadala mo rin sa amin ngayong hapon ang iyong Espiritu Santo upang ang lahat ng aming pag-usapan at pagnilayan ay makatulong sa amin para mas maunawaan namin ang dakilang taong ito ng Hubileo. Paunawa mo sa amin ang kahulugan ng pag-asa. Buksan mo sa amin ang pananampalataya na makita ka at makilala ka sa lahat ng mga nangyayari sa aming buhay. Sa hapong ito, Panginoon, nawa ito ay hindi lamang pakikinig sa sasabihin.
Ito nawa'y pagkakataon din para maranasan namin ang iyong banal na awa na hindi kailanman magkukulang o mawawala. Buksan mo ang aming puso upang matanggap namin ang iyong nag-uumapaw na habag. Buksan mo ang aming isip upang maunawaan namin ang iyong kalooban. Buksan mo ang aming mga kamay upang kami matutong magbigayan, maghandog, magtulungan, at handang dumamay sa isa't isa. Buksan mo ang aming mata upang makita namin ang mga kapatid namin na nangangailangan. Buksan mo ang aming tainga upang mapakinggan namin ang iyong mabuting balita na nagbibigay ng pag-asa. Buksan mo ang aming bibig para ipahayag ang iyong mabuting balita. Halina, Espiritong Banal, sa hapong ito, ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming mang-aaliw, ikaw ang aming liwanag. Halina, Espiritong Banal, lukuban mo ulit kami kung paanong ikaw ay lumukob sa mga alagad sa araw ng Pentecostes. Isugo mo, Panginoon, ang iyong Espiritu sa aming lahat upang kami makaramdam ng paghilom sa aming mga pinagdadaan ng pagsubok, pagalingan sa mga sugat at karamdaman. Ipadala mo sa amin ang iyong Espiritong Banal, Panginoon, upang kaming lahat na narito ngayong hapon ay makadama ng iyong pagkalinga, ng iyong pagkapastol, ng iyong pag-aaruga. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming parokya at pamayanan. Gawin mong ang hapong ito ay maging paglalakbay sa pananampalataya. Ang hapong ito ay paglalakbay namin patungo sa pag-asa. Ang paglalakbay naming ito ay tutungo sa amin para sa pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa iyo ng higit sa lahat. Hipuin mo ang aming puso, Panginoon, sa mga oras na ito upang kaming lahat na nabibigatan, napapagod, nalilito at naguguluhan, hipuin mo ang aming puso't kaloobang upang kami makapagpahinga, upang kami ay maging mapanatag, upang kami ay mapanariwa sa iyong banal na salita, sa iyong banal na Espiritu, sa iyong pag-ibig at pusong nagmamahal. Panginoon, sa hapong ito ng aming recollection, hilumin mo ang aming puso. Pagalingin mo ang aming mga sugat. Bigyan mo kami ng liwanag at pag-asa. Sa ilang saglit, sa ilang sandali, inaanyayahan ko po kayo na ilahad sa ating mahabaging Panginoon, sa Panginoong puno ng awa, ang lahat ng inyong mga pinagdadaanan sa buhay. Ilahad natin sa Panginoon ang ating mga hinihinging biyaya sa oras na ito. Let this moment be for us a moment of the outpouring of the Spirit of Jesus. Let this moment be for us a moment of healing, of hope. Let this moment be for us a moment to encounter the boundless mercy of God, the loving heart of Jesus. Let this be a moment for us to experience hope. In a moment of silence, I invite all of you, let us surrender to the Lord and entrust to Him. Let us entrust to His mercy everything that we are going through right now in our life. And we ask the Lord, our good shepherd,
care for us. Shepherd us, O God. Let us invoke the Holy Spirit and ask Him to console us. Holy Spirit, console us, comfort us, heal us. Let us ask the Father to open the door for us into His home, into His kingdom, so that like the prodigal son, may we all find our way back home to the Father, to find His forgiveness, to find His unconditional love and kindness for us. Entrust to the Lord, to the loving mercy of God, everything that you are going through right now in your life. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Yan. Aakyat ako ng konti para makita ninyo ako. At natutuwa po ako na maimbitahan. Sa totoo lang po, nanginginig ako ngayon, hindi naman ho dahil natatakot ako. Kung hindi, kasi para nararamdaman ko nandito si Father Luciano. Kaya yung aking pong personal na panalangin ay, Father, inspire me. No? Be with me so that I can deliver to your people what you would have wanted to say. No? So I'm asking also Father Luciano to guide me in giving you this recollection. Yan. Although mas pogi po sa akin yun, kaya pero I ask his help so that in this recollection all of us may experience the presence and the love of God. So ang pag-usapan po natin ngayong hapon, maybe around an hour or so. Okay lang po ba sa inyo? Mga isang oras o siguro, depende. And then we open the conversation after. No? Meron tayong question and answer and sharing. So ngayon pong recollection na to, simulan po natin sa isang pagbabahaginan. Hindi po muna ako, makinig muna tayo sa isa't isa at makinig muna tayo sa Espiritu Santo. Naniniwala po ako na sa bawat recollection, para po itong isang karanasan ng retreat. Nakapag-retreat na po ba kayo? Opo. Di ba pag nagre-retreat tayo, it's actually not about the talks, it's really more of the moment of prayer that we undergo and also some sharing. So I'd like us to begin this recollection, although it's a short retreat, isang maiksing retreat, pero magandang simulan natin sa pagtungtong sa kung nasaan tayo sa mga araw at oras na ito. So pagbahaginan po natin, kung pwede po kayo kumuha ng partner, okay lang po ba? Kumuha kayo ng partner na dalawa kayo, one-on-one. Yan. Okay lang po ba? Can you now look for a partner? Yung katabi lang po, yung katabi lang. Hilahin nyo na yung kamay para wala nang kawala. No? Kung hindi kayang dalawa kayo, tatlo siguro. Yung makakatabing tatlo. Depende po sa At huwag tayong mahihiya. Kasi po, ang mahalaga po yung tayo ay bukas sa kilos at galaw ng Espiritu Santo sa atin. Okay lang po ba yon? Kasi mahirap pong ako lang ang nagsasalita. Maganda rin naman na meron tayong pagkakataon na makapagkwentuhan. So, may partner na po?
Dapat lahat may partner, ha? Single ka na nga forever, wala ka pang partner sa sharing. hanap po kayo ng partner. Yan, okay. So, harapin ang partner natin. Harapin ang partner. Sabi ko, kung hindi kaya ng dalawa, tatlo kayo. Para triad. Kung hindi kaya ng dyad kasi may walang partner, ang maganda po sana walang maiiwang nakatingin lang sa akin. Huwag kayong tumingin sa akin. Hindi po ako ganun kagwapuhan. No? Tingnan po ninyo yung katabi po ninyo. Yan. Okay? Meron na po? Sige. Tanungin natin sa kanya ang tanong na ito. Kamusta ka na? Siyempre, ang isasagot sa iyo niyan, okay lang. Sabi po sa psychology, sa psychology, kailangan daw 3 beses mong tanungin ng kamusta ka na. Kasi sa unang tanong, sasagot sa iyo niyan, okay lang. Ulitin mo yung tanong. Sige nga, okay ka nga, pero kamusta ka na nga talaga? At syempre, hindi pa yan sasagot. Subukan mo sa 3 beses. Usually daw po, sa 3 beses, makukulitan na yan at magsasabi na yan. Okay, sige. Pakiharap ang katabi natin at tanungin natin, first round, kumusta ka na? Unang tanong pa lang, umiiyak na agad. Ano ba yan? Ayan, so, importante po yung tanong na ito. Kumusta ka na? Ayan. Bigyan ko kayo ng pagkakataon na 2 minutes lang. 2 minutes each. Yan, 2 minutes ang bawat isa. Tanungin mo ang kasama mo ng kumusta ka na? So, bigyan ko kayo ng tig 2 minutes, ha? Sige, tama na. Okay na. Okay? Pwede pang makahingi ng isa o dalawa? Natatanungin ni Father dito sa harap. Okay lang po ba? Na merong isa na magvo-volunteer at pupunta po dito sa harap. At ako po si Boy Abunda at magtatanong ng... Ayan. Fast talk. Walang pilitan naman. Di naman ako namimilit. Di naman sister. Opo. Yan. Okay. Sige. Siya daw po nag-volunteer kasi walang partner. Single din forever din po, sister? Ayan lang. Ngayon lang. Opo. So, sister, kamusta ka na? Ang Father, pagod na pagod. Pagod ang katawan ko. Pagod ang isip ko. Pagod kalooban ko. Pagod na, sister. Pagod ang katawan, pagod ang isip. Yeah. Gusto niyo po matulog na? Salamat po. And ako rin po, sister, pareho tayo. Sa totoo lang po, ayan, kung kumusta na ako sa mga oras na ito, lutang po ako kasi nagja-jetlag pa po ako. Kagagaling ko lang po sa isang Marian pilgrimage, no? At nagpunta po kami sa Lourdes, sa Fatima, sa Santiago de Compostela, yan. So kababalik lang po namin at ako, ngayon ko lang nararamdaman, ngayon ko lang tinamaan yung jet lag, no? Yung parang bigat-bigat ng ulo mo. Ayan. So I feel you, sister. I feel that also. Yung pagod, no? Pagod na.
At hindi ka pwedeng tumigil kasi nga marami pang kailangang gawin kahit na pagod. Taas ang kamay ng mga pagod na po rito. Pagod. Yan. Pwede ba mag-outing na lang muna tayo? Yan. So marami sa atin ay in one way or another, for some reason or another, ay pagod. Napapagod. Isa pa, meron pa hong sister. Opo. Yeah. Kaya po, kaya. Father, tuwang-tuwa ako sa araw na ito na dumating ka sa aming parish. I am your avid fan. Online parish priest. Every morning, I attend your online mass. Ay, salamat po ng marami sa pagpunta mo sa aming parish at makinig sa iyong mga masasayang salita, yung mga buhay na dapat bigyan mo ng liwanag. Maraming salamat po, Father. Salamat po. So, natutuwa kayo ngayon, Mami, o nalulungkot kayo? Excited po, very. Excited and very. So, pagod, excited. Oh, magkaiba ha? Talagang So, kung nasaan ka man ngayon, sa paglalakbay natin sa buhay, lagi tayong nagsisimula somewhere. Ngayong taong ito, ang atin pong tema sa Jubileo ay Pilgrims of Hope. Ang buhay ay isang paglalakbay. At ang paglalakbay natin sa buhay ay may pinanggagalingan, may pinagmumulan. Kaya nga ang tanong sa atin una ay, saan ka nang gagaling? Kamusta ka na? Anong pinanggagalingan mo ngayon? Pagod? Antok? Saya? Excitement? Where are you coming from? Nabanggit po na ako ay into psychology. So dito po ako nag-aral ng psychology sa UP Diliman. At isa pong magandang lagi nating tatanungin sa ating mga sarili, lalo pa sa loob ng pamilya o sa pakipag-ugnayan sa ibang tao, hindi po yung bakit kaganyan. Pag tinanong mo daw kasi ng bakit kaganyan, ang sagot agad ay paninisi, paghuhusga. Kasi ang tanong mo ay, bakit ka ganyan? Nakakapagod po yung tanong na, bakit ka ganyan? Kasi ikaw maghahanap ng sagot. At minsan, mag-iimbento ka ng sagot. At dahil mag-iimbento ka ng sagot, madalas sa hindi, ikaw ay makagagawa ng maling akala o maling husga sa iyong kapwa. Pero kung baguhin mo yung tanong na bakit ka ganyan at gawin mong saan ka kaya nang gagaling? Where are you coming from? Hindi ako ang sasagot. Tatanungin kita. Where are you coming from? I'd like to know. I'd like to understand. So as pilgrims of hope, kailangan po ang paglalakbay nagsisimula sa pagkilala kung nasaan tayo. You cannot know and you will not know where you are going if you do not ask the question of, where am I coming from? Or where are you coming from? Saan tayo nanggagaling? Kasi ang sagot po sa tanong na yun ay pwedeng mga nangyayari sa buhay ko ngayon at pwede rin sa mga pinanggalingan ko at karanasan ko sa nakaraan. Dito ako nanggagaling.
Kaya ako ganito kasi ito yung pinanggagalingan ko. At kaya ganito ang sitwasyon ng buhay ko kasi ganito ang pakiramdam ko. Sa isa pong naglalakbay, ang tema po natin ngayong hapon ay Pilgrims of Hope. Tayo ay naglalakbay ng may pag-asa. Pero hindi tayo makapupunta sa kinabukasan. Hindi tayo maglalakbay patungo sa pag-asa pag hindi natin sinimulan sa tamang tanong. At ang tamang tanong ay, anong pinanggagalingan natin? Saan tayo nanggagaling? At kung babalikan natin ang Luke chapter 24, ano po yung kwento sa Lucas 24 na kabanata? Yung dalawang alagad na naglalakad mula Jerusalem papuntang Emmaus. At habang sila'y naglalakad, merong stranghero na sumama sa kanila. At ano ang tanong ng stranghero sa kanila? Habang sila'y nagkukwentuhan, ano ang tanong sa kanila? What things? Anong inyong pinagkukwentuhan? Ano ang inyong pinanggagalingan? Yung stranghero, hindi sila agad tinuruan kung ano ang nangyayari sa buhay nila. Hindi kaagad pinangalandakan sa kanila kung ano ang alam niya sa pinag-uusapan nung dalawa. Hindi siya sumama sa paglalakbay na nangingialam. He was not intrusive in his journeying with the two disciples on the road to Emmaus. Instead, ano po yung ginawa ng estrangherong hindi nila nakikilala? Tinanong sila, where are you coming from? What things? Anong mga nangyari? Kaya nga yung dalawang alagad, anong sabi nila? Ikaw lang ba hindi nakakaalam sa mga nangyari sa Jerusalem nitong mga nagdaang araw? Pero ang tanong ng stranghero ay, gusto kong pakinggan. Saan kayo nanggagaling? Ano ang inyong kwento? Paano ninyo naranasan ang mga araw na yon na hindi nyo naiintindihan at ngayon ay nagbibigay sa inyo ng sama ng loob at nagdaramdam kayo? At ang parokya po ninyo, naiintindihan ko, pero magandang balikan ninyo sa mga sarili ninyo. Where are you coming from? Apo 40 days lang ng inyong parish priest. Masakit po yan sa inyo. Alam ko po, mahal na mahal ninyo si Father Luciano. Ang dami nga niyang followers sa social media na mahal siya. At nakita ko kung gaano karaming tao ang pumunta rito sa inyong parokya. At meron din ho ako mga parishioner, alam niyo po ba? Meron akong parishioner all the way from Paco, nagpunta po dito para masulyapan lang si Father Luciano. Kailangan tanungin ninyo sa inyong pamayanan ang tanong na ito. Where are you coming from? Anong inyong pinagdadaanan ngayon? Somebody has to process that and somebody has to ask you that question. What are you feeling right now? Where are you coming from? As a parish, bilang isang parokya, anong inyong pinanggagalingan? At habang tinatanong ko po ito at nakikita ko yung mga mukha ninyo at ang inyong kalungkutan at panghihinayang, parang naiinggit po ako kay Father Luciano. Sabi ko sa sarili ko, pagka ako kaya ang namatay, malulungkot din kaya sila? Sasabihin nila na buti nga sa'yo. Saan po kayo nanggagaling? Sa mga oras na ito, I'd like to know. And you also would like to know what's happening to each other. Wag pong i-assume na alam mo ang nangyayari. Wag po tayong asumera na parang alam mo kung ano ang nangyayari. So, in the Pilgrims of Hope, in the journey of hope, kailangan magsimula sa basihang tanong. Hindi papunta ka agad sa
pag-asa, saan tayo pupunta, kung hindi tayo ay magbabalik tanaw at magsusuri ng ating mga sarili. Where are we coming from? Ano ang iyong pinanggagalingan? Kasi pagka tinanong mo yan, susubukan mo nang intindihin kung bakit ganyan siya. Sa inyo pong mga organisasyon, sa inyo pong mga ministry, taas ang kamay ng may kinaiinisan. Tinaas ka agad talaga yung kamay. Nagtaas talaga agad ang kamay. Meron po ba kayong paboritong kainisan? Na parang sa ministry ninyo or PEC or chapel or organization, makita mo pa lang ang mukha niya, naaalibadbaran ka na, no? Ayaw mo siya makita. Bakit po kaya ganon? Bakit po kaya may mga tao na wala naman hong ginagawa sa ating masama, pero naiirita ka lang sa kanya? Pakitanong ang katabi mo, sino yon? Magandang tanungin kasi madalas at malamang po, yung inyong irritation sa taong yan ay may pinanggagalingan. Hindi yung tao mismo ang pinanggagalingan niyan. Anong pinanggagalingan niyan? Yung dati mong karanasan sa isang tao na katulad niya na ngayon ay, sabi po sa psychology, ay displaced aggression. You project to the person what in the first place is in your heart. May mga tao po na galit sa ibang tao, pero sa totoo, kanino sila galit? Sa sarili nila. Ito po, to be very, very honest with you, huwag niyo pong papansinin agad-agad yung mga taong nagagalit sa inyo. Huwag niyo kaagad-agad patulan ang mga taong mga naiinis sa iyo. Marami sa atin patola eh. Pakitingnan ng katabi mo, patola ka ba? Parang ang bilis-bilis natin pumatol. Pero sa totoo, yung mga taong naiinis sa'yo o nagagalit sa'yo, sa totoo lang, more often than not, they are not angry with you. They are disappointed with themselves. Some people hate themselves so much and they don't know it, and so they begin to project their self-hatred to other people around them. At ikaw naman, si Asumera at Patola, pinapatulan mo lahat. Kaya ano nangyayari? Away agad, sabong agad, hati-hati agad. Marami hong mga pag-aaway-away sa loob ng pamilya, sa loob ng ministry, sa loob ng parokya. Saan galing? Hindi ho sa pinag-awayan. Hindi ho sa hindi pinagkasunduan. Madalas sa hindi, saan nanggagaling ang hidwaan? Sa isang bagay na nasa loob ng isang tao na hindi niya alam, sa kanya pala nanggagaling. At hindi naman kasalanan ng iba. Many people just project their own unsettled matters or issues in themselves. They project them to others. And so, ano ang resulta nito? Pag pumatol ka din, yan, awayan. The best way to handle conflict, division in a family or in a ministry or organization, ask the question. Not the question, why are you like that? You ask the question, saan kaya siya nanggagaling? Imbis na sabihin, alam mo, yung sister, yung ka-member natin na yan, ang yabang-yabang niyan eh. Judgment na agad yun. Pero imbis na sabihin na ang yabang-yabang niyan, ang tanungin mo sa sarili mo ay, saan kaya siya nanggagaling? Anong pinanggagalingan niya? Sa mga mag-asawa, huwag agad gumawa ng sagot.
makinig muna kung saan nanggagaling ang isa't isa. So many troubles, so many conflicts in different levels, from person to group conflict, to international conflict. Saan po nanggaling lahat yan? Mga maling akala tungkol sa iba, tungkol sa kapwa. Hindi muna tinanong, saan ba sila nanggagaling? Ang kaagad-agad na konklusyon ay, kasi ganyan kayo, kaya dapat ganun din ang gawin namin sa inyo. Many conflicts would have been resolved right there and then if people just learn to ask the basic question of, where are you coming from? Saan ka nanggagaling? Sa mga magulang, di ba lagi tayong naiinis sa mga anak kung bakit ganito, ganyan, hindi na nagsisimba, pag pinagro-rosaryo mo, tinutulugan ka, pag pinapihan. Galit na galit ka sa mga bata. At kapag nagkukwento ka sa iba, ang kwento mo ay nako, ang henerasyon talaga natin ngayon, yung mga kabataan natin ngayon, yung mga Generation C na yan, yung mga Generation Alpha na yan, nako, talagang ganito yung mga yan. Hindi na nagkakaintindihan. From one generation to another, there is division and conflict. Kasi ang sabi ni Lola, ang sabi ni Tita, kasi ganyan kayo, mga henerasyon ninyo, wala na kayong galang sa matatanda, hindi na kayo marunong magsimba, hindi na kayo marunong tumawag sa Diyos, mga wala kayong Diyos. Yan, tapos na. So paano pa mag-uusap kung meron na agad, judgment? Kung meron na agad assumptions, kung meron na agad accusations. Ang mga kabataan, ganun din. Sasabihin ng mga kabataan sa mga nakatatanda, pwede ba? Huwag na kayo, umalis na kayo sa Facebook. Sinisira nyo lang yung Facebook. Yan. Kaya lilipat na sila sa Instagram o sa iba pang platform. Kasi hindi rin naiintindihan ng mga bata ang pinanggagalingan ng kanilang mga tita at kanilang mga magulang. Where are you coming from? Naranasan ko po ito minsan sa aking parokya. One time, meron pong isang teenager na lumapit po sa akin. Alam niyo naman ang itsura ng teenager, di ba? Yan. Tingnan niyo mga teenager dito. May mga teenager ba tayo dito? Ito, tayo nga po kayo mga MBG. Mga teenager ito noong 1950 no? So lumapit po sa akin isang teenager. Naka-shades, may kulay ang buhok, may tattoo, tapos formang teenager. May hikaw. Ang unang impression ko, pangit ng ugali nito, no? Kasi may kulay ang buhok, may sing-sing sa alam niyo yung mga hikaw na hindi lang basta hikaw, alam, hikaw na malalaki, no? So, lapit sa akin, Father, usap na nga tayo. Inutusan yung parto. Yun ang dinig ko, pero presko kasi. Yung mga bata na cool, no? Father, usap tayo. Sabi ko, okay, sige. Gusto mo mag-usap? Sige, usap tayo. So, pumunta kami sa isang kwarto, nag-uusap kami. Pag-upo nung bata, yung teenager, talagang naiinis na ako, na kumukulo na yung loob ko kasi nung umupo pa lang yung bata, alam niyo ho yung upong siga. Ayan, may mga nakaupo rito na upong siga. No? Yung upong siga, yung nakahalukip-kip, tapos naka-slouch. So, parang sinasabi ko sa kanya, upo ka na maayos, iho, upo ka na maayos. Tigas ng ulo, ayaw. Talaga, alam mo, naka-slouch. May nakakita nga ako ngayon dito, gano'n na nakaganyan. So, nayayabangan ako dun sa bata. Nayayabangan ako sa parang, di mo ba ako kilala? Don't you know me? Parang gano'n ang ko. Parang,
walang galang to bata na to. Ayan. So, naka-slouch. Sabi ko, upo ka na maayos. Hindi rin, hindi kumikilos. Sabi niya sa akin, Father, may TV ka ba dyan? TV. Bakit? Pwede ba tayo manood ng NBA? Kasi daw may NBA na gano'n. Manood tayo ng NBA? May TV ka? May patago kang TV sa akin. Para, sa loob-loob ko lang naman yun. Sabi ko, wala na akong TV ngayon. Hindi na ako nagti-TV ngayon kasi tagal na akong di nanonood. Sayang naman, Father. Magnonood sana akong TV kasi may So tinanong ko yung bata, ba't ka nandito? Ba't gusto mong makipag-usap? Ang sagot sa akin ay, kasi yung lola ko Sabi ng lola ko, puntahan daw ko po kayo Kasi yung lola niya, online parishioner po ng Santa Maria Goretti, taga Pampanga. Hindi, pinilit siya ng lola niya na kitain ako. Kasi may mensahe yung lola niya para sa akin. Na nasa Pampanga, pinilit ng lola na pumunta ng Paco para makipag-usap sa akin at dahil may mensahe yung lola niya at merong konting ibibigay na napaka-sweet ng lola niya. Pero yung bata, tawag natin sa angas yun. Napaka-angas. Talagang, ang first impression ko talagang naaangasan ako. Parang gusto kong batukan. Muwi ka na nga sa lola mo. So, nag-uusap kaming dalawa. Sabi ko, bakit ka nandito? Yun po, yung lola ko kasi. Pinapunta ko rito, Father. Ayoko naman mo sana. Kaya naman mo gawa. Lola ko yan. Sabi, dami niyang sinabi. Ganun ba? Sige. Kung nandito ka na rin lang, baka may dahilan ang lola mo. Bakit ka pinapunta sa akin dito? Sige, magkwentuhan na lang tayo. May panahon naman ako. Plastic na plastic ako. So talagang, kasi naiinis na ako sa loob ko. Pero pinipilit ko pa rin yung maging pare at sinasabi sa kanya, sige, makikinig tayo. Mga siguro 10 minutes, silence lang kami. Hindi ako makapagsalita kasi kung tinatanong ka naman siya, ang sagot lang, hindi. Tapos siya naman, di naman nagkukwento. Sabi ko sa kanya, I have time, I will stay, and if you want to say something, I will listen. But take your time. Nung sinabi kong take your time, di ko naman sinabing 10 minutes. Pero nandun lang siya talaga, nakaganyan, naka-slouch, tapos wala. Tapos nakikita ko yung kanyang, legs. Alam niyo yung agitated na bata na parang gusto kong pigilan yung legs niya. Finally, after 10 minutes, ang sabi ko sa kanya, so may sasabihin ka kung wala naman, siguro pwede na nating tapusin ang ating pag-uusap kung sakali. Pero kung may gusto kang sabihin pa, okay lang naman ako. I can listen to you. That boy was really testing my patience. And the boy was testing my impressions. Kasi parang, so tahimik lang po ako. Naghihintay sa kanya. Hawak ko na yung rosary. May rosary po kasi doon sa table. Kinuha ko na yung rosary. Nagro-rosaryo na ako. Sige, diyan ka lang. Maya-maya, biglang from a slouching position, bigla siya nag-straighten up. Tapos bigla siyang nagseryoso. Nagsabi niya, actually, Father, may gusto talaga akong sabihin Sige, andito ko, makikinig ako. At binuhos niya bigla. I was able to make a breakthrough after some time. I was able to make a breakthrough to this teenager, to this boy. And then he began to tell me his story. How his parents abandoned him and how it is his grandmother who is taking care of him. Wala na siya, hindi niya na malaban kung nasaan ang tatay at nanay niya. Yung tanging nag-aalaga sa kanya, yung lola niya. At how he feels so angry with his parents for abandoning him and for not even caring for him. So bumuhos yung bata, umalagwa. Umalagwa ang kanyang kwento, umalagwa ang kanyang, so binuhos ng
bata. Yung lahat ng hinanakation niya sa buhay, lalo na sa kanyang mga magulang, etc. etc. Hanggang sa nakikita mo yung galit sa mukha niya, talagang gustong-gusto niya nang magwala. Sabi ko sa kanya, just let it out. You are in a safe space. I'm here listening to you and I'm ready to listen. So nagkwento ng kwento. Ilang oras po kami nagkwentuhan? 2 oras. Sa 2 oras na yon, ang salita ko po siguro wala pa hong 3 minutes. Sa 2 oras na yon, siya lang ang nagkukwento. Ang ginagawa ko lang ay magtanong, mag-clarify, pero pinakwento ko siya ng pinakwento. Maya-maya po, after 2 hours of ranting, of letting out what he had in his heart, sabi niya, Father, yan. Niyakap ako bigla nung bata. Tumayo siya, niyakap ako at sabi niya sa akin, Father, thank you, thank you, thank you. Pura lang ng thank you. Sabi niya, uwi na po ako. Ito pong batang ito ay pumupunta sa akin once a month from Pampanga. At binibisita ako, hindi na dahil sabi ng lola niya. Pumupunta na siya kasi minsan sabi niya, gusto lang niya magkwento. Yung batang ito, ang hinahanap lang pala niya sa kanyang paglalakbay sa buhay ay mga taong makikinig sa kanya. Ang lola naman niya, hindi na kayang makinig kasi bingi na. So the boy was looking for someone to listen to him all this time. And ako po, hanggang ngayon po, kasi he comes regularly and he sees me. And I have some sort of become a father to him, accompanying him in this journey. And I'm seeing some improvements in his life na nagkakaroon na ng konting linaw, nagkakaroon na ng konting direksyon, nagkakaroon ng konting pangarap. Pero importante ho pala sa paglalakbay ang pakikinig. In the road to Emmaus, ano po yung unang ginawa ni Jesus sa kanilang paglalakad? Hindi po sinermonan ni Jesus ang 2 alagad. Ano po ang kanyang ginawa? Pinakinggan ang kanilang mga kwento. Pilgrims of hope, I would say, to become a pilgrim of hope, it begins with the basic act and humble, simple act of with the willingness to listen to each other. Makinig. Makinig ka muna bago ka mag-sermon. Makinig ka muna at alamin mo muna kung saan siya nanggagaling bago ka magturo ng kung ano-ano na madalas sa hindi niya maiintindihan kasi hindi naman niya naramdaman na ikaw ay handang makinig sa kanya. The willingness to listen. This is very important, especially, I think you are very familiar with the word synodality. Synodality is basically what? Walking together, but walking together begins with the basic act of the willingness to pause, to stop, and to listen to each other. So, mga kabataan, tanong, napakinggan na ba kayo? Napapakinggan ba kayo? Mga asawa, mga kababaihan, napapakinggan ba kayo? O isang tinig lang ang namamayani sa ating pamilya? Isang tinig lang ang namamayani sa ating mga grupo? O lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na mapakinggan? That people are given the chance to be listened to. The very first moment of walking together or pilgrimage is to start listening and listen with the ears of your heart and not just listen with your mind. Some people, they listen but they pretend to listen. Some people, for them, they're just waiting for their turn to speak but they're not really listening.
They just wait for the turn to speak, but they don't really respect the people talking. Authentic listening comes from openness of the heart to absorb what you are saying, the humility of the heart to say that you have something to say and I'm ready to listen and to accept what you are saying. I want to know where you are coming from. I don't want to assume, I don't want to impose, I just want to listen to you. So question, when was the last time you truly listened to a person? Kailan ka huling talagang nakinig sa isang tao, sa pamilya mo halimbawa, bilang tatay? Kailan ka huling nakinig sa iyong anak? Kailan ka huling nakinig sa iyong asawa? Bilang isang anak, kailan ka huling nakinig sa iyong tatay o nanay? Kailan ka huling nakinig sa kanilang mga sinasabi sa iyo? Kasi hindi lang naman ito tungkol sa mga matatanda, kailangan makinig. Mga bata rin kailangang makinig, and vice versa. And we call it mutual listening. Makinig tayo sa isa't isa. At ito yung kulang sa mundo ngayon. Sa iba't ibang antas ng ating lipunan, ng ating mga pamayanan, walang gustong makinig. Lahat ay gustong mapakinggan, pero walang handang makinig. And when we say authentic listening, listening is the posture of openness. Openness, acceptance, empathy. And empathy is what I did to the boy. Nung naramdaman niya na, buti na lang hindi niya nahalata na naiinis ako sa kanya. Pero naparamdam ko sa kanya, kasi malapit na akong bumigay eh. Kung bumigay ako noon at sinermonan ko yung bata at sinabihan ko siya, alam mo, ay mga kabataan, yung mga kung ako'y naging pari sa kanya, ang gagawin ko sa kanya, pagpasok niya doon sa kwarto, hoy, ayoko ng ganyang upo. Umayos ka ng upo mo. Yang hikaw na yan. Pagka nakita ko pa yung hikaw na yan, babatukan kita. Kung hihilahin ko yan sa tenga mo. Yan. Ganon tayo sa mga kabataan. Pero I was able to make a breakthrough with the boy. Now the boy comes back to me because time and again, he wants somebody to listen to him, to guide him. I'm not saying that he has become better because of that, but I'm very sure of this. He is now ready to listen, to be guided. Some people do not listen because in the first place, you have not listened to them. If we want really to become pilgrims of hope, if we want to accompany people in their journey, we must be ready to listen. And listening not just to ourselves, but listening to what they have to say, and listening with empathy. Kaya nalungkot po ako nung I think kilala nyo si Elon Musk, no? Sa Amerika. Meron siyang, sa X, meron siyang message o pinost. Ang pinost niya doon ay, the weakness of the Western civilization is empathy. I was really very disappointed with it because kilala niyo naman si Elon Musk, no? Very influential siya sa Amerika. But he gave this message, the weakness of civilization is empathy. Na kasi nga ang sinasabi niya, pag naawa kayo sa iba, pagka tinanggap nyo yung mga refugees na yan, pagka tinulungan nyo yung ibang bansa, wala nang tayong pakialam sa kanila eh. Parang ganun ang sinasabi niya. Nakikialam na ako sa kanila, no? Pero example lang po yun, no? Ang sinasabi niya kasi, hindi natin sila cargo, hindi natin sila dapat pakialaman, tayo lang dapat. Ayusin muna natin sarili natin, wala tayong pakialam sa kanila. Kasi habang nakikialam tayo sa kanila, hindi natin naaayos ang ating sarili, which is valid at some point, or in one way or another. But I think I have to disagree. No, empathy is not a weakness. Putting ourselves in the shoes of other people is not a weakness. If at all, it is an invitation for us to journey with each other. Nung bigyan ng pagkakataon ang isa't isa na makapaglakbay ng may kasama.
So the first step, nasa first point pa lang po tayo. Meron po akong 10 points. No? So, Pilgrims of Hope. What is our first stop as Pilgrims of Hope? Listening. Makinig muna. Pakitingnan ng katabi natin. Kaliskisan mo nga siya. Saan kaya siya nanggagaling ngayon? Ano kayang pinanggagalingan niya ngayon? Pag tumingin po kayo sa iba, wag pong tingnan sila ng may panghuhusga. If you are to gaze at people, if you are to look at people, not with judgment, but if you are to look at people, look at them with empathy. Where are you coming from? I'd like to know, and I'd like to journey with you. Sabi nga sa katabi natin, I'd like to journey with you. I'd like to journey with you. Maglakbay tayo. Pero maglalakbay tayo ng may kahandaang makinig. Second point. Binigyan ko ng diin yung unang punto kasi napakahalaga po nito. Hindi tayo makakapunta sa pangalawa pag hindi natin naintindihan yung unang gagawin as pilgrims of hope. Makinig ka para maintindihan mo yung kapwa. Pangalawang punto sa paglalakbay bilang mga, ang ganda po ng translation ni Cardinal Ambo sa Pilgrims of Hope. Ang sabi niya, pilgrims ay hindi lang basta naglalakbay ng ordinaryo o pilgrims hindi lang basta mga turista na nagpupunta sa mga tourist spots. Iba ang pilgrim. Kaya ang translation niya ng pilgrim ay hindi ang naglalakbay. Ang sabi niya, ang pilgrim ay ang namamanata. Kaya ang translation niya ng Pilgrims of Hope ay namamanatang naglalakbay ng may pag-asa. Habang naglalakbay, namamanata, hindi lang basta naglalakad, kung hindi siya rin ay namamanata. Anong ibig sabihin ng namamanata? Ang kanyang paglalakbay ay ang pagkilatis din at pagkilala saan siya dinadala ng Espiritu Santo, saan siya dinadala ng plano ng Diyos. So listening should always lead to discernment. To listen is also to discern. Hindi lang naman ho tayo natatali sa makikinig with empathy, listening with sincerity. Importante yan. And we listen to each other. Pakinggan natin kung saan nanggagaling ang mga kabataan. Pakinggan natin kung saan nanggagaling ang mga nakatatanda. Pakinggan natin kung saan nanggagaling ang mga may asawa. Pakinggan natin kung saan nanggagaling ang mga single forever. Pakinggan natin kung saan nanggagaling ang mga maralita. Pakinggan natin kung saan nanggagaling ang mga nakakaalwal sa buhay. Let us listen to each other. But listening should always lead to discerning. And discernment is not an ordinary listening because it is listening to the Holy Spirit. It is listening to the will of God, listening to the plan of God. And going back to the boy, ito po, I'm using this boy as an example kasi dito ko nakikita sa kanya ito pong talk na ito. So I began to listen to him. Would you believe if I tell you that this boy is considering the priesthood? Would you believe that this boy na malalaki, ang unang nawala sa kanya, napansin ko nung minsan bumisita siya, yung hikaw. Pero sa loob-loob ko, huwag mong tagalin ang hikaw mo, bigay mo sa akin, cool din ako. No? Pero minsan, in our conversation, by the way, I asked his permission to tell his story to you. Anyway, he's not identified. But I'd like to share with you his story because he has a beautiful story to tell. How I wish I would have brought him so that he can share the same story to you. But suffice it to say na yung kwento po niya, ngayon ang pinag-uusapan namin sa aming spiritual direction. Mga bata at kabataan, alam nyo, find a spiritual director
Find somebody who will guide you. At ito rin po yung kulang sa panahon natin ngayon. There are not too many guides for young people to lead them to a discernment. So, ang isang discernment namin ngayon ng batang ito ay tinitingnan namin kung may vocation siya. Kasi minsan, sinabi niya sa akin, Father, parang gusto ko rin magpari. Noong una, hindi ko siniseryoso kasi paano ka magpapari? Laki-laki ng hikaw mo. Paano ka magpapari? Puro tattoo katawan mo. Ano? Paano ka magpapari? Pero at the end of the day, siniseryoso ko din yung sinasabi niya kasi akala niya kasi ganun kadali ang magpari. No? Papasok ka ng seminaryo at tapos na. Pero just the same, nag-iisip siya. So discernment. Listening leads to discernment. And what is discernment? Ito na. Going back to Luke chapter 24, hindi ko po binasa ang Luke 24 kasi mahaba po yan. I think familiar kayo sa kwento, di ba? Nung The Road to Emmaus. Tama po ba? Familiar kayo sa kwento ng dalawang alagad na naglalakad. Tinanong ni Jesus anong mga nangyari doon. At maya-maya, pangalawang yugto ng paglalakbay nila, kinuwento na ni Jesus sa kanila kung ano yung mga nangyari sa Jerusalem. Jesus began to retell their story to them and began to interpret to them what happened in Jerusalem. And their hearts were burning as they were listening to Him. From listening to each other, we listen to the Holy Spirit, we listen to the voice of God, to the voice of Jesus in the scriptures, in prayer, in the sacraments. So the second stage of our pilgrimage is discerning where the will of God is leading us, discerning what is the plan of God in our life. So tanong nga ngayon ay, nakikinig ka pa ba sa bulong ng Diyos at Espiritu Santo sa iyong buhay? In other words, nananalangin ka pa ba? Nagdadasal ka pa ba? Nagbibigay ka pa ba ng panahon para magnilay, para magsuri ng sarili, para hanapin mo ang kalooban ng Diyos? Hindi doon sa mga kung sino-sinong mga influencer ang pinapakinggan mo, kung sino-sinong mga YouTuber ang pinapanood mo. Yan. Ito po, tatanungin ko po kayo. Sino po yung lagi niyong pinapanood sa YouTube? Kung sinong pinapanood mo, nagiging kamukha mo. At alam natin yan sa social media. In the analytics, I think for young people here, alam niyo yun. That if you live and linger in an ecosystem long enough, that ecosystem will become your life in reality, even if it's just in the virtual world. If your ecosystem is being fed by this kind of ideology or group or whatnot, yun ang magiging buhay mo. You become what you watch, you become what you listen to. Kaya kung ang news feed mo ay, ito, gawa tayo ng experiment. Kunin nyo nga mga cellphone nyo. Tingnan nga natin kung sino ang bubungad na mukha dyan. Yan ang pinapakinggan mo. Kaya nagiging ganyan ka rin. Kaya maraming salamat po sa nagpa-follow sa amin sa Santa Maria Goretti. Pagka si Father Jason po ang pinapakinggan nyo araw-araw, magiging magkamukha na tayo. No? At si Father Luciano, di ba? Pag pinapakinggan mo siya, na-absorb mo kung ano yung sinasabi niya, right? You absorb what he tells us. At hanggang ngayon, and that's the beauty of technology, kahit wala na siya, you can still go back to what he said to you before. So you become what you watch. You become what you listen to. Tanong, do we have the time to listen to the voice of God? Do you still go to the adoration chapel to spend some time in silence, in prayer, in solitude? Pag wala ka ng panahon dyan, kung sino-sino na lang ang papakinggan mo. So ngayong panahong ito ng Pilgrims of Hope or ng Jubilee Year of Hope,
we begin to spend more time in listening to God in the scriptures. When was the last time you took your Bible, read it, Lectio Divina, ibig sabihin, binasa mo, pero binasa mo ng may pagninilay, kasi sa salita ng Diyos, pwede tayong makakita ng gabay sa ating buhay. Question, kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, nahawakan mo na ba yung Bible mo? Ngayong panahon ng Kwaresma, nakadalaw ka na ba sa Adoration Chapel? Ngayong panahon ng Kwaresma, pumasok ka na ba sa disyerto ng panalangin katulad ng ginawa ni Jesus nung bago siya magsimula sa kanyang paglilingkod sa mga tao? That He entered into the desert of solitude, of fasting, so that He can be one with His Father. Umakyat ka na ba ng bundok ng Tabor kung saan si Jesus ay nakipagkaisa sa kanyang ama at kay Moises at Elijah, at doon nagningning ang kanyang mukha dahil siya ay nagkaroon ng pakikipagkaisa sa kanyang ama na nagsabi sa tinig, "You are my beloved son." And the voice telling the disciples, "Listen to him." Listen to him. This is also what is needed in our pilgrimage. We need to listen to him, because we will be meeting a lot of crossroads in our life. Maraming mga krus na daan na tayo'y makikita sa ating paglalakad. Maraming mga crossroad, dilemmas, decision points, choices that we have to face in our life. Si Jesus, halimbawa, sa unang linggo ng Kwaresma, ano yung hinarap niya? Yung tukso ng diablo. Ang sabi ng diablo sa kanya, gawin mong tinapay ang bato. Magpatihulog ka galing dito sa tuktok ng templo. Nakikita mo ang lahat ng mga kaharian yan, mapapasayo lahat yan kung ako ay luluharan mo at sasambahin mo. In the temptations of Christ, He was faced with what? The crossroad of choosing the God or choosing the devil. At maraming beses, ganyan din sa buhay natin. Sa ating paglalakbay, lagi tayong darating sa krus na daan. Susundin ko ba ang kalooban ng Diyos o tatalikod ako sa Kanya? Noong Ash Wednesday, agad-agad tinanong sa atin yan, the crossroad of what? Turn away from sin and believe in the gospel. Sinabi sa atin ng simbahan, talikuran mo ang kasalanan, yakapin mo ang mabuting balita. Crossroad yun. Sa ating paglalakbay, lagi tayong haharap at darating sa punto na pipili tayo. Pipili tayo ng patungo sa Diyos o patungo sa sarili. Patungo sa kasalanan o patungo sa katwiran at karunungan. Patungo sa pag-ibig o patungo sa pagkamuhi sa kapwa. Yung ebanghelyo natin kaninang umaga, ganun din ang nangyari. Kung nagsimba po kayo sa araw na ito, ano yung binigay sa ating talinhaga? Ang talinhaga o ang kwento ng alibughang anak. Nandun din yun na ang tatay ay kailangang pumili. Tatanggapin ko ba ang anak na nagkamali o pagsasaran siya ng pintuan? At yun din ang kailangang piliin nung nakatatandang kapatid. Patatawarin ko ba ang kapatid ko o itataboy ko siya? At hindi ko siya bibigyan ng panibagong pagkakataon. Many times in our life, we have to discern what God wants us to do, where God is leading us. Of course, walang discernment kung ang isang option mo ay kasalanan. There's no discernment there. Walang discernment kapag ang choice mo ay totoo o kabalintunaan o kamalian. Siyempre, walang discernment doon kasi dapat pinipili mo na yung kung ano yung tama. Pero may mga pagkakataon sa buhay mo na kailangan mong parehong tama, parehong maganda, parehong makabubuti, pero alin doon ang binibigay ng Diyos sa iyo na dapat mong tahakin. Example, concrete example, may dalawang manliligaw sa iyo. Sino ang pipiliin mo? Ang mahal ka o mahal mo? Ang discernment yan. Sa mga manliligaw sa inyo,
Sino ang pipiliin mo? Yung mahal ka o mahal mo? Sa pamilya natin, meron tayo mga pagpili na kailangan gawin, na kailangan nating dasalan. Halimbawa, sa pamilya, lilipat ba tayo ng bahay? Mag-a-abroad ba tayo? O dito lang tayo? Marami na akong tinulungan sa ganyang discernment. May isa akong pamilya na tinulungan, yung mag-asawa, pareho na akong accomplished dito sa Pilipinas. Yung isa doktora, yung babae, at yung isa naman ay mataas ng pwesto sa kumpanya. But they discerned. Nag-isip sila na mag-asawa, mananatili ba tayo sa Pilipinas o mag-a-abroad tayo? At pinili ng mag-asawa na mag-abroad, pumunta ng Canada. Yung babae, hindi na naging doktor doon, naging nurse. At yung lalaki naman ay kung saan-saang trabaho napadpad. Nung una, nung mini-message nila ako, Father, nagkamali yata kami. Parang maayos na kami sa Pilipinas. Pero ang hirap-hirap ng buhay namin dito ngayon. So nagkamali ba kami sa aming pagpili ng kung saan kami dinadala ng Panginoon? Because I guided them in their discernment process. I did not tell them na ito ang gawin ninyo, but I just guided them at pinili nilang ang mag-abroad. Ang sabi ko sa kanila, hindi ko rin alam kung tama ang ginawa natin o ginawa ninyo, pero dahil pinagdasalan nyo naman yan at pinag-isipang mabuti, tingnan natin kung saan tayo dadalhin, kung saan kayo dadalhin. On the other hand, sabi nila, good news pa din po, Father. Kasi yung kanilang anak ay nakagraduate na at ang anak nila ay nakakuha na ng magandang trabaho. At ang sweldo ng bata, triple sa sweldo nilang mag-asawa. At ang sabi nila, Father, nahihiya nga kami. Kasi ang pinakamayaman sa amin ngayon, yung bunso namin, nakagagraduate lang at na-hire sa isang kumpanya at ang kanyang, dahil matalino yung bata, yung kanyang trabaho ay agad-agad, no? naging napaka-lucrative dahil nasa tech industry yung kanilang anak. Kaya sabi nila, parang tama na rin siguro na napunta tayo dito. Kasi kung nandun tayo sa Pilipinas, baka hindi nagkaroon ng trabaho yung bata ng ganito kaganda. Ang tawag natin doon, discernment. Hindi natin alam kung saan tayo dinadala ng Diyos, pero alam natin magtitiwala tayo, natutulungan tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. So question, pangalawang punto, wag po kayo magalala, 3 punto lang po ito. So listening is important and discernment is very important. Listening is listening to each other. Empathy. Discernment is listening to the Holy Spirit in prayer, listening to God's voice in our life. And mahahasa natin ang ating mga sarili sa pakikinig sa Diyos kung nagdarasal tayo, kung nagbibigay tayo ng panahon para sa Kanya. So question, pakitanong ang katabi mo, nagdadasal ka pa ba? Dinadasalan mo pa ba yung mga kailangan mong gawin? O baka naman ngayon, wala ka ng panahon sa panalangin. Lagi po, may mga taong lumalapit sa akin and they tell me, Father, please pray for me. Please pray for me. Please pray for me. Ang sinasagot ko po ay, nagdadasal ka rin ba? Kasi padasal ka ng padasal sa akin. Ikaw naman, di ka naman nagdadasal. So, nagdadasal pa ba tayo?
Kasi ang dasal po at discernment magkasama po iyon. At ako po, ito po yung isang magandang gawain natin. My dear adults, lalo na po yung mga leaders natin, don't just be administrators or don't just be managers. We are supposed to be spiritual guides to the young people. Guide each other. Kailangan nating laging bumabalik doon. Hindi po tayo aasa sa sarili nating karunungan o kaalaman. We always refer to the discernment and to the movement of the Holy Spirit in our life. Hindi po natin magagawa ito kung hindi tayo makikinig sa Diyos. Kung hindi tayo sama-samang makikinig sa Espiritu Santo. Kailangan natin na ugaliin na magdasal. So, sa synodality po, sa ginagawa po natin, halimbawa po sa mga ministry, pag may kailangang desisyonan, hindi dapat yung leader lang ang nagdedesisyon. Kailangan po pag may, lalo po ngayon, wala kayong parish priest, no? Maganda po na yung mga leaders, paggagawa ng mga desisyon, magandang dinasalan muna. Minsan po kasi sa mga ministry, kung ano yung sinabi ni coordinator, yun na. Kung ano yung sinabi ni president, yun na. Ay, hindi. Sa synodality, nakikinig tayo sa isa't isa at nakikinig tayo sa Espiritu Santo. So maganda po sa mga leaders, ugaliin po natin na let's bring to prayer and discernment all our actions and decisions. Amen? Mga kabataan, look for a spiritual guide. Hindi natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung mag-isa lang tayo. We need a companion in the way. Sabi po sa isang Chinese saying, sabi ng isang Chinese saying, in a journey, what is more important? Is it the journey or the destiny? Sa isang paglalakbay daw, ano ang mas mahalaga? Yung paglalakbay o yung pupuntahan? Sabi po ng mga Chinese, in a journey, what is important is not the journey or the destiny. It is the company. Sa paglalakbay, hindi ho mahalaga yung paglalakad o pupuntahan. Ang pinakamahalaga sa paglalakbay ay ang kasama. Kapag may kasama ka sa paglalakbay, hindi ka maliligaw, hindi ka mapapagod. Kasi may aalalay sa'yo, kasi may magpapalakas ng loob mo, kasi kung minsan napapagod ka, may kukuha ng kamay mo. Kung nalilito ka, may magbibigay sa iyo ng gabay at liwanag. It is not the journey or the destiny. It is the company. Sa pamilya, ganun din yun. Mga kapatid, sa pamilya, hindi importante kung nasaan kayo o anong ginagawa nyo. Ang mahalaga, sinong kasama nyo. Kasi sa paglalakbay, mapapagod tayo. Pero pag may kasama tayo, pag may kaakibat, kaagapay tayo, hindi tayo mapapagod. Lalo pa pag alam natin na sa ating paglalakbay, kasama natin si Jesus. Luke 24. Pinakinggan sila ni Jesus, sinamahan sila ni Jesus, tinuruan sila ni Jesus. At nung dumating na sila sa dulo, let me go to the third and last point. At nagpunta na sila sa dulo, nakarating na ng Emmaus. Anong sabi nung dalawa? Dito po muna kayo at magpahinga. Kumain po muna kayo. So, pinagbigyan naman sila ng stranghero. Remember, hindi pa nila nakikilala kung sino yung kasama nila. Pero basta alam nila, magandang sinasabi ng kasama nila. So, doon sila at nung naghati-hati ng tinapay,
doon biglang nawala yung stranghero. Pero alam na nila kung sino yung kasama nila. Pangatlong punto, as pilgrims of hope, we listen. As pilgrims of hope, we discern. And as pilgrims of hope, we must break bread together. Eucharist. As pilgrims of hope, importante yung Eucharistia. Hindi tayo maglalakbay ng kanya-kanya. Naglalakbay tayo bilang isang pamayanan. We are a community that breaks bread. We are a community that spends time together. We are a community that prays together. Sabi ni Pope Francis, di ba, sa kanyang World Youth Day sa Lisbon, sa mga kabataan, ang sabi niya, todos, todos, todos. Ibig sabihin, together, together, together. Sa paglalakbay, hindi pwedeng magkanya-kanya, hindi pwedeng magkami-kami. Sa paglalakbay, kailangan tayo na magsalo-salo, magsama-sama. Listening, discerning, praying together, spending time together in breaking bread as a community. Kaya maganda po na nandito kayo ngayong gabi kasi pinapakita po nito na buhay ang inyong komunidad. Buhay ang inyong pamayanan kasi hindi kayo naglalaglagan, hindi kayo nag-iiwanan. At sa pamilya po, maraming beses, ito po yung nakalulungkot na hindi na po nangyayari sa pamilya. We don't have time for togetherness. Sabi ni the family that prays together stays together. So hindi na nangyayari ito. Kailan huling nagsimba yung inyong pamilya na magkakasama? Kailan huling kumain ang inyong pamilya ng magkakasama? Kailan tayo nagkwentuhan ng makabuluhan? Ito po yung usual na sitwasyon sa pamilya. Lahat may hawak ng cellphone at walang pakialamanan. Nandiyan na yan, kumakain nga ng sama-sama, pero pansinin po ninyo, lahat ay may hawak na cellphone. Kailan tayo talagang naging isang pamilya na naghahati ng tinapay, na nagkukwentuhan, na nagbibigay ng panahon para sa isa't isa? We have to listen, we have to discern, and we have to be together. We have to do things together. Hindi pwede po tayo na maghiwa-hiwalay at magkanya-kanya. Otherwise, hindi tayo magiging mga kamanlalakbay patungo sa pag-asa. At ito po yung hamon sa atin sa panahong ito. Do we spend precious moments of togetherness? Because in togetherness, we establish relationships. And relationships, when they are strengthened, community is built up. And once a community is strong, we are stronger together. Sa amin pong pamilya, naranasan po namin ito. Lagi ko po ito nakukwento, pero isa po kasi itong halimbawa ng kahit may mga hindi magandang nangyayari sa pamilya ninyo, pwede pa rin po kayong maging buo. Dati-rati po, nung buhay pa yung mga magulang namin, kasi patay na pareho ang magulang namin, nung buhay pa sila, hindi kami masyadong close na magkakapatid. Parang kami magkakapatid ay hindi talaga nag-uusap-usap. Kami pong magkakapatid ay medyo may gap, minsan nga nag-aaway pa. Nung buhay pa yung magulang namin, hindi ganun kalapit ang loob namin sa isa't isa. 5 po kaming magkakapatid. Pero alam niyo po, nung namatay ang magulang namin,
akala namin ay wala ng pag-asa. Pero yung pagkawala pala ng mga mahal mo sa buhay ay nagdala din sa amin para muli ay hanapin ang pamilya at magkaroon ulit ng maayos na pag-uugnayan sa isa't isa. Alam po ninyo, when our parents were alive, we were not close to each other as children. But when they left us, that's also when we realize, that's also the time we realize that we have each other. Wala na tayong magulang, pero we have each other. And then we can help each other. So, strange. Nung buhay pa yung magulang, watak-watak. Pero nung nawala, mas lalong nabuo. May mga magagandang na idudulot din ang mga trahedya sa ating buhay. May mga maganda na ring bunga, yung mga inaakala natin ay mga malulungkot na bahagi ng ating paglalakbay. When tragedy strikes, that's also the time when we are tested when it comes to our family, when it comes to our community. Ito pong community na ito, dumaan sa isang trahedya. Nawalan kayo ng isang pastol. At yung trahedyang yan, pwedeng magsabi sa atin na, oh, wala na tayong pastol, kanya-kanya na tayo. Bahala na kami, bahala na kayo dyan. Sometimes when tragedy strikes a community, what is the effect? People scatter. Wala na tayong leader, wala na tayong pastor, wala na tayong inspiration. So kanya-kanya na tayo. But it can also happen that this tragedy or this death or passing of a leader can also be an occasion for us to come together. Yung pagkawala, hindi dahilan para magkawatak-watak. Yung pagkawala, pwedeng maging simula ng pagiging buo at pagsasama-sama. So question, are you journeying together as a community or kanya-kanya na kayo? At yun ang hamon sa atin. Napakatindi po ng hamon sa inyong parokya ngayong Pilgrims of Hope, ng Jubilee Year of Hope. Parang ang hamon sa inyo ay, ano ba? Shall we be one or shall we be divided? Shall we stay or shall we go? Shall we stick it out or shall we go on our way? Question. Anong pipiliin ninyo? Manatiling buo o magkawatak-watak at magkanya-kanya? Itong pagkakataong ito, mga kapatid, ay hinihingi sa inyo ng inyong kasaysayan at kwento bilang parokya na hindi dahilan ang pagkawala para tayo ay mawala din. Ang pagkawala ay pwede ring maging simula ng pagbubuo. Amen? You are pilgrims of hope. You are literally living the Jubilee theme of Pilgrims of Hope. Why? Because you have experienced a tragedy and a tragic loss of a leader, of a beloved priest. But that loss should not separate us from each other. That loss should instead bind us all the more together. Amen? Nothing can separate us, sabi ni San Pablo. Nothing can separate us from the love of God. At ganun din ang dapat mangyari sa inyong parokya. Walang dapat na makapaghihiwalay sa inyo sa pag-ibig ng Diyos na buhay sa inyo. At dahil buhay ang pag-ibig ng Diyos sa inyo, mananatili ang pag-asa sa inyong puso. Nalulungkot kayo, nalulungkot tayo, pero yung kalungkutang yun ay hindi dapat mauwi sa pagkakanya-kanya.
Sa halip, ang kalungkutang iyon ay dapat na magbunga sa pagkakaisa at sa matinding pagmamahalan at pagtutulungan bilang isang pamilya. In the end, hindi kayo nawalan ng tatay. In the end, lagi tayong may tatay na magtitipon sa atin. Kaya mahalaga ang Eucharistia sa isang pamayanan kasi ang Eucharistia ang magbubuklod sa atin sa iniaalay ni Jesus para sa atin. Kaya ang simbahan ay nabubuo dahil sa Eucharistia. Pag hindi na tayo nagtitipon, pag hindi na tayo binubuklod bilang katawan ni Kristo, doon na magsisimula. Nahihina ang ating ugnayan at doon na tayo magkakanya-kanya. Listen to each other. Discern together what God wants you to do. And most of all, make it a point to come together, break bread together, do things together, because it is in doing things together that God makes us all the more His body. One body with Jesus as our head, with different members, but we are one body together. Amen? Yan, pasensya na po at napahaba yung ating pagninilay, pero ang panalangin ko po sa inyong lahat, ngayong panahon ng Hubileo ng Pag-asa, huwag mawawala ng pag-asa. Pakisabi nga sa katabi natin, sagot kita. Sagot kita. Andito ako. We are here. We are here. We are here for each other. We listen to each other. We cling to the Lord together. We journey together. And we will never lose hope because we are guided by God as His body together. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless you all. Maraming salamat po, Father Jason. Sino po ang naiyak, bahagya? Naalala uli si Father Luciano. Ramdam na ramdam po namin ni Ate Lino, hindi po tayo nahirapan na mapayes si Father. Talagang binigay po siya ng Panginoon para makasama nating ngayong gabi. Palakpakan po natin ulit ang Panginoon. Yan. We have 5 minutes for a short question and answer, Father. Personally, this is like a grief counseling for us. Kasi nga po, di ba, sumakabilang buhay na ang ating kura paroko, no? Yung pagbabahagi ni Father Jason sa atin was a sort of a much needed grief counseling for us, no? So tuloy ang misyon. Ano po ba ang misyon ng parokya natin? No? To share God's mercy. 2 volunteers for a short Q&A. Okay, may question and answer po ba? Or what would you like to share? Ano po ba yung iuuwi ninyo? Aside sa 3 points. Ano yung 3 points ni Father? We need to listen. No? Kasi minsan nauuna yung isasagot bago makinig. No? Na inuunahan na natin yung isasagot sa kausap natin. No? So sabi ni Father, kailangan makinig. Napaka-importante. Pangalawa, to discern. Paano tayo magkaroon ng effective discernment? We need to pray, we need to attend Mass, we need to go to the Blessed Sacrament, no? That is what is a good challenge for us this Lenten season. Pangatlo, we need to break bread together, no? Kaya kapag ka may fiesta, dapat not the same old people. We try to invite more, yung kapitbahay, yung kaibigan, yung mga hindi na masyadong nakikita natin sa simbahan, no? We should do our part, hindi lamang po yung ating servant leaders. No, 2 questions. A volunteer from the altar servers. Can I see some altar servers here? Scholars, pwede po pakitaas ng kamay ng mga scholars. Volunteer catechist. Sobrang ganda raw po.
So, at this point, I would like to call on our worship ministry head, Atalin Tolentino. Okay. Sa ngalan po ng aming parish administrator, si Reverend Father Marvin Riquez, ni Father Dodong, ang aming vicar, parochial vicar, at ang aming parish pastoral council, kami po yung magpapasalamat sa inyo at kami totoong blessed at binigyan nyo kami ng pagkakataon na makapagbigay kayo ng recollection. Maraming salamat po, Father, at sa uulitin po. So, bigyan po natin ng masigabong palakpak si Father. Ito po yung Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Reverend Father Jason Hubila Lagueta, Parish Priest of Santa Maria Goretti Parish, Archdiocese of Manila, in appreciation of his invaluable insights and contribution as the recollection speaker of the Jesus Lord of Divine Mercy Parish Lenten Recollection 2025, given on the 22nd day of March in the Jubilee year 2025 at Jesus Lord of Divine Mercy Parish, Diocese of Novaliches. Signed, Chairperson, Parish Pastoral Council, Abraham Inocencio Divina III, and Reverend Father Marvin G. Riquez, Parish Administrator. Maraming salamat, Father. Meron po tayong snacks, doon po sa likod kakainin. Pero mag-stay po kayo kasi si Father po ay siya rin ang ating Mass Presider ngayong 7. So maraming salamat po. Salamat po sa pag-anyaya sa akin. Oh, thank you. One group picture po, dear Socom. You stay put po. Dito na lang po si Father sa gitna. Tapos kung pwede po tayong compress, yung mga nandun for one group picture po. Bibihira po na ang isang kagaya ni Father Jason ay maimbitahan natin. Yon, sa PCNE lang po siya lagi. Pwedeng mag-move po yung sa gitna para Opo, sa compress picture po take. tayo. Pipicturean po tayo ng Socom from here. Okay. Yan. Sige. Diyan, Father. Opo. So, titingin. Tabi na po kayo, tita. Dito po muna. Isang buong picture po. Hindi po. Hindi po doon. Dito.